morning, church. Tayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang Diyos. Give God praise. Come on, let's declare. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We live for you. God, we live for you. Amen. We run with passion for your name. We run. Freedom, you've broken every chain. We run. 'Cause our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Thank you, Lord. Sing one more time. We run with passion for your name. We run. Freedom, you've broken every chain. We run. Thank you, Lord. 'Cause our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Once believe. 'Cause our God will not be moved. Sing. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Do you believe it? Our God will never be shaken. We are, come on, up on your feet. To you we run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. The Bible says we are a chosen generation, that we may proclaim the praises of Him who called you. So let's continue to praise our God. Let's clap our hands. Come and see what He has done for us. Tell the world of
Lord, salamat po for the opportunity to be called by you. Lord, our prayer for this morning, may you continue to pour out your heart on us and fill us with your fire. Lord, as we continue to lift your name. This be our prayer. Lift your name.
Blessed Sunday morning, Life Giver Church. My name is Sister Sheila Sumabat, and together with me is Sis Daisy, and we're from the Prophetic Ministry. And we are here to release a prophetic word sa inyo pong lahat. And if the message resonates in your heart, the Holy Spirit is also speaking to you, you may receive the message also. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tatawag po kami ng isang tao na inimpress sa amin ni Lord. And you may receive the message also. Amen? May I call Sis LJ? Manahan? Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 3, but when someone prophesies to men, he speaks for strengthening, encouragement, and comfort. Amen po ba? And this word is for you, LJ. Prophetic painting. Can we show the first image? I want you to take a look at the message. God impressed to me this message, yung cracks na nandun sa image. Ito yung mga matagal mo nang iniiyak kay Lord, delayed sa prayers mo, challenges sa ministry, concerns sa family. Sometimes you tend to be silent and start asking yourself, should I take another step? But God is saying to you, take a look at that stairs again for the second time. I want you to have a closer look on that stairs. Go on, LJ. Before I release the second image. Can we now show the second image? God is releasing this word to you, divine acceleration. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. The Holy Spirit impressed this second image to you, saying those cracks that you've been worrying much about are the challenges, times you have, and about to turn now into your favor. Wait for it, says the Lord, because there will be a sudden shift of unexpected breakthroughs, favorable breakthroughs that are about to take place in your life, allowing you to take a step of faith once again and enabling you to recover what wasted time and opportunities, saying to you, delayed but not denied. Amen. Releasing this verse to you in Isaiah 60 verse 22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Dahil sa bawat paghakbang mo, sa pagsunod mo kay Lord, ay an indication for your divine acceleration. Magiging unstoppable ang bawat hakbang mo kasabay ng mabilis na momentum, catching up to a divine will of God in your life. Receive this as the Lord speaks to you in your heart. This is your heavenly promotion as your favor and as His reward for your steadfastness. May the Lord bless you and keep you. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon. So, good morning everyone. During my quiet time, God impressed upon me this image. Can we flash it on the screen po? It is a bunch of flowers with cherries on top. Kahapon, meron po kaming leaders. It's about mission sa mga leader. And this word is for those leaders that partake in the great commission of God, which is to make disciple. Maybe hindi ka pa leader, maybe nag-uumpisa pa lang, maybe meron pa lang sa heart mo nagsabi, I should step up, dapat hindi na lang ako member, then receive this word. Leaders,
God wants to tell you that you are a special ingredient for His mission. Ikaw ang dahilan bakit ang mga bagay ay nangyayari according sa will niya. You are the man of the hour. And He anointed you to be fruitful. Hindi naging madali lahat ng pinagdaanan mo para lang sundin ang calling ng Diyos sa'yo. You don't know saan ka itatanim ni Lord. Pero puhunan mo yung faith and He knows where you belong. That you can have full confidence that the Lord has placed you there for a reason and He will never forsake you. Despite the challenges as a leader, nandito ka pa rin, nananatili and stronger than before. Madaming nagpe-persecute, madami nagko-question, at marami ring hindi nagniniwala bakit ka nagdidisipulo. Pero alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. Alam mo na yung Diyos ay buhay at Siya yung nagbigay ng mission na yun sa'yo. Right now, you may still be facing challenges that caused you to question your effectiveness as a leader. Gusto mo nang bitawan lahat, but God wants to tell you this. As long as you carry His mission, you are on track. You will not be lost. You will always be redirected. You are where you are supposed to be. You are meant to be fruitful and build a lasting impact and influence the people whom the Lord will entrust to your care. And when you say yes to God's calling, you are not just saying yes to birthing church members, but to the birthing of leaders who will stand up and make disciples who multiply. So the Lord instructed you today, the Lord's instruction to you today is this: go, continue, and be fruitful. And He promises this: He will be with you wherever you go. And let me end this prophetic word with the verse from Matthew 20:18 to 19. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. So, Life Giver fam, let's worship God. Let's continue to worship God. With all our hands raised, say Jesus. Jesus, Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Last time, Jesus, I'm desperate for you. This nation is desperate for you. Jesus, I'm hungry. Lord, this church is desperate for you, Lord. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Lord, you are. Lord, you are all I want. Lord, you are all I want. Come on, let's give God praise. Jesus for our generation. Jesus for this nation. Jesus for this church. Jesus for our families. Jesus for our lives. Come on, give Him praise. Jesus, say Jesus. One more time, say Jesus. Even louder, say Jesus. We worship you, Lord. Lord, to you be all the glory and honor and praise. We lift you up in this place in Jesus' name. And everybody say, Amen and amen. Thank you, Life Giver Worship, for ushering us in the presence of God. Good day, Life Giver family. I am Crystal Venus Lopez, and I am here to share my life-giving story. Lumaki po ako sa isang Christian family. Pinalaki ako sa salita ng Diyos. Pero kahit na ganon, may pain at loneliness pa rin sa puso ko. I was a victim of bullying. Nilalait, pinagtatawanan, at minamaliit. I tried to fit in, pero walang gustong makipagkaibigan sa akin.
Natuto akong mag-isa. Books became my best friends, and my room became my safest place. Nadagdagan pa ang sakit nang ako ay mamules ng isang family member. Hindi lang isang beses, kundi 2. Hindi ko ito nasabi sa parents ko dahil ayokong magkaroon ng gulo sa pamilya namin. Dahil dito, nawalan ako ng ganang mabuhay at mag-aral sa murang edad. Pagdating ng high school, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako mag-iisa. Nakahanap ako ng mga kaibigan, pero hindi maganda ang impluwensya nila. Natuto akong uminom, mag-cutting class, at napunta pa sa guidance office. Na-hospital ako dahil sa alak, natuto akong manigarilyo, at nagnakaw pa ako sa mama ko. I became greedy and dishonest. Noong college, doon ko unang na-encounter si Lord through a campus ministry. Nahubog ako, na-disciple, at binago niya ang buhay ko, ang relationship ko sa tao, at sa pamilya ko. Naging active ako sa church at nag-handle pa ng cell group. Pero nang mag-graduate at magtrabaho, na-expose ako muli sa mundo. Bumalik ako sa dati kong buhay. Pumasok sa maling relationship at naging bihag ng sexual sin. At dahil sa guilt at shame, lumayo ako kay Lord. Hanggang sa nag-pandemic, nakita ko ang online service ng Life Giver at may naramdaman akong conviction na tapusin ito. Sumali ako sa Online Connect at doon ako na-connect sa isang life group. Sa life retreat, muling in-encounter ni Lord ang buhay ko. Tinanggal ni Lord ang chains ng sexual sin at pinagaling ang mga sakit at trauma ko. Hindi doon natapos ang lahat. Binigyan niya ako ng hunger for Him. Nag-enroll ako sa Victorious Class at SOD. Naging active sa life group at ministry. Hindi lang inayos ni Lord ang buhay ko, pati ang giving ko. Dati, nagbibigay lang ako out of obligation, pero ngayon, out of love na. Nakita ko ang provision ni Lord, hindi lang financially, pero relationally. Binigyan niya ako ng mga taong nagmamahal sa akin. Naging intentional ang aking life group family and Coach Diane Duringo na magkaroon ng event para mawin ang family ko. Kahit may bagyo, dumating ang mga leaders. Lahat ng needs, such as venue at food, si Lord ang nag-provide. At doon po, tinanggap ng pamilya ko si Lord. Glory to God. God also provided para makapunta kami sa Warriors Gathering at Leaders Camp. Nakita ko po kung paano kami iningatan ni Lord at nag-provide para sa amin. Pinobide niya ang aming pamasahe, hotel, and even food. At kahit mahaba ang biyahe, safe kaming nakarating. At finally, naranasan ko ring makadalo sa ating church on-site. Yung dating online ko lang nakikita, pinaranas sa akin ni Lord ng personal. From nakikitira lang, ngayon ay may sarili na kaming bahay, fully paid by God's provision. Recently, God promoted me po sa work from teacher 3 to teacher 6. Walang backer, si Lord ang backer ko. Natapos ko na rin po ang Doctor of Education ko. For almost 4 years, God sustained me. Ngayon, may life group na akong hinahandle, ang Ilocos Warriors. Nag-serve din ako sa Prayer Warriors at Registration Ministry. Truly, kapag nagbibigay tayo sa Panginoon, hindi tayo nababawasan, lalo tayong pinapalago. I learned to trust that God is my provider and source of everything. Ngayon, masasabi ko na I am a new person in Christ. Mula sa taong mag-isa, ngayon ay mentor na. Mula sa taong sugatan, ngayon ay nagpapagaling na rin ng iba. Mula sa taong bihag ng kasalanan, ngayon ay nagbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Again,
This is Crystal Venus Lopez, and I am a life giver. Church, let's give. Good morning, Life Giver Church. If you're ready to grow, get connected, and experience more of God, here's our Life Giver news you don't want to miss. First, Prayer Works. If you're believing for a breakthrough or want to go deeper in your faith, join us every Saturday, 8 a.m. at Room 2. Let's continue seeking God together. Next, Calling All Men. Don't miss our Amen gathering, May 8, 7 p.m. at Life Giver Central. For our students, or if you have a heart to win souls, be part of Puso Boot Camp 2026, happening from May 28 to 29, 1 p.m. to 9 p.m. at Life Giver Center. For 1,500 pesos, enjoy boot camp kits, master classes, free dinner, and raffle prizes. This is open for all body of Christ. If you're ready to make an impact in your campus, register now at www.puso.ph. And for all our youth, get ready for Youth Camp 2026, now or never. Don't miss this powerful encounter with God. Reserve your slot now. You can also support our youth through their fundraising booths or connect with a youth leader if you want to sponsor. April is almost over, so don't miss your chance to get involved and be part of what God is doing. That's it for Life Giver News. Let's now prepare our hearts as we receive the Word of God. Please welcome our preacher for today, Bishop Manny Santiago. God is good. Amen. How many here are blessed? Can I see your hands, please? Tatayo po tayo lahat. It is our culture to roam around, to grab hands, no? To shake another's hand. And can we say hi, hello? Sabi mo sa kanya, you look great today. Sige po, ikot po tayo lahat. And say hi, hello. Ilan dito ang bago pa pumunta dito ay blessed na? Pakitaan sa kamay. Huwag muna kayo umuwi. Amen? Kailangan namin kayo. Raise your hands please. Ask the Lord for His favor. We are, Lord God, a family. A growing family. We love the Word. We don't reject your Word. We want your Word to sink into our hearts. Allow your power. Allow, Lord God, the regenerating power of the Word to move in a way that we will be changed to become like the best picture of Jesus in this world. Lord, be with us. Alam ko ang iba may mga struggles, ang iba ay may mga sineselebrate na victories, pero higit sa lahat, we are here to be fed. Allow the Holy Spirit to speak to us. Lord, sharp, matalim, susugat, ngunit bumubuhay. That is what we want from your word. We love you, we thank you, we praise you in Jesus' name. And everybody say amen. Sabi mo nga sa katabi mo, sagot ko ulit ang lunch mo, kapatid. Hindi scam yan. Tama ba? Praise the Lord. Hallelujah. Today I will be giving you a wonderful message entitled When Kindness Knocks at Your Door. Ayan. When kindness knocks at your door. Purihin ang Panginoon Diyos. Hindi mo hinanap. Hindi mo deserve. Pero si kindness at si compassion, may GPS pala sa langit.
at nakapin ang location mo at ang bahay mo, nahanap ka. So diyan iikot ang kwento natin mula sa 2 Samuel chapter 9. Napakagandang kwento at sana mabuo natin po ito. Bahagi ito ng series natin ng Compassion this month kasi itong buwan na to ay buwan ng compassion kasi ating pong binabaybay mabuti ang usapin ng values ng life giver, which is, ayan na nga, one of which is ang compassion. Are you ready? Yung 2 Samuel 9 start with these words. 2 Samuel 9:1. Is there still anyone left? Meron pa bang naiwan? That I may show him kindness. Ito po ay salita ni King David. Ito ay sa peak ng kanyang career bilang isang hari. At tingnan natin mabuti ano ang nangyari. Sabi niya, meron pa bang naiwan? Meron pa bang tao na hindi ko napakitaan ng aking kabutihan? So yan. So puntahan natin yung verse 2 hanggang verse 15 at tingnan natin mabuti o 12 kung ano ang nangyari dito. Basahin ko. Now there was a servant of Saul's household named Siva. They summoned him, appeared before David. The king said to him, "Are you Siva?" "At your service," he replied. The king asked, "Is there one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness?" Siba answered the king, "There's still one, a son of Jonathan. He is lame in both feet." So lumpo ito po. So where is he? The king asked Siba. And Siba answered, "He is at the house of Machir, son of Amiel, in Lodebar." So the King David had him brought from Lodebar, from the house of Machir, son of Amiel. And when Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him in honor. David said to Mephibosheth, "At your service," he replied. "Don't be afraid," David said to him, "for I will surely show kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belongs to your grandfather Saul, and you will always eat at my table." Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant? Bakit ako that you should notice a dead dog like me?" Then the king summoned Siba, Saul's steward, and said to him, I have given your master's grandson everything belonged to Saul, to his family. You and your sons and your servants are to farm the land for him, and bring in the crops so that your master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Then Ziba said to king, "Your servant will do whatever the Lord king commanded his servant to do." So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's son. Mephibosheth had a young son named Micah, and all the members of Ziba's household who were servants of Mephibosheth, and Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table. He was lame in both feet. Ganda ng kwento, no? Purihin ang Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang kwento na ito ay sa kalagitnaan ng peak ng career ni David bilang hari. At isa sa mga usapin na importanteng gawin ng isang hari ay ubusin ang lahat ng pinalitan niya. Lalo na kung matagal na panahon na nag-conflict ang family nito at ang family niya, usually ang sisiguraduhin niya ay ma-eliminate lahat ng mga surviving heirs nung previous administration, which hindi na magagawa ngayon sapagkat hindi tayo under monarchy o monarchical. Okay? Okay pa ba ako? Okay ba yung nangyayari sa akin? Okay.
Gusto mo ikaw na mag-preach? Kasi hindi ko alam. Okay. Okay siya. Okay, very good. Okay, very good. So yun yun. So gawin ko ganito. Total malaki ang conflict ni Saul at ni David na matagal na panahon at talagang nag-ubusan. At nahirapan si David for how many decades bago niya makuha ang kaharian. Sapagkat sa umpisa pa lang ay hindi talaga ibibigay ni Saul sa kanya ang kaharian. At may mga anak na pumalit. At hindi madali. So ako, kung nakuha ko yung kaharian, it took David 17 years yata bago niya makuha yung buong entire kingdom. Even though, sa umpisa pa lang ng paghahari ni Saul, na ibigay na sa kanya. He was already anointed by God through Samuel. Kaya lang hindi pa yan panahon eh. Okay? So yun yun. So anong nangyari ngayon? So dito magugulat ka because yung sinabi ni David parang maganda, no? Sabi rito that is there still anyone left that I may show him kindness. Actually, this is a shocking statement. Hindi ho yan usual. Hindi ho yan sasabihin ng isang hari. Kasi ang nagsasabihin ng hari, sino ang natira? At pag sinabi niyang sino ang natira, sino ang papatayin natin? Yun ang ibig sabihin. So pag binasa mo to, shock ka dyan. Bakit niya sasabihin yan? Okay? Since hindi natin alam ang background, ano ang posisyon o kultura ng araw, pag binasa natin, okay, ang galing, ang bait ni David. Hindi ho, unusual po itong sinabi niya. So lahat ng tao sa loob ng palasyo ay, sigurado ka? Kasi kung may isa, habulin natin, patayin. Kasi threat siya sa iyong paghahari. Okay? So yung key word repeated in this chapter is the word kindness. Yan paulit-ulit. From the word hesed. And it means a covenant love and compassion expressed in action. So cut muna tayo dyan. Yan ang ibig niya sabihin, kindness. Sino ang pakikitaan ko ng kabutihan? So yun ang sabi ng hari. So when the king remember you with covenant love, ang sinasabi ng Lord, bubunutin ka niya ron. The boy or the man was in Lodebar. Sabay-sabay nga tayo, Lodebar. Okay? So yun yun. So ibig sabihin, kapag naalala ka ng hari, hindi ka mananatili sa Lodebar kung hindi dadaling kanya sa kanyang hapag kainan. So ilang puntos ang ating pag-uusapan. Ano ang nangyari dito? At kunin natin ang narrative ng mabuti. At tingnan natin ang ating mga sarili. Ano ang kwento nito sa buhay natin? How many here are excited? Raise your hands. Very good. Una, pag-aralan natin. Una, nung naghanap ang hari, when the king seeks, 2 Samuel 9:1, David said, is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness? For Jonathan's sake. Sabay-sabay nga, for Jonathan's sake. Okay, so natin alam, hindi pumasok dito, basta na-mention si Jonathan, but mamaya, balikan natin ulit yung istorya ni David at si Jonathan. Even though, maraming mga magagaling na nag-iisip na meron daw love affairs si Jonathan at si David because may isa doon daw na nabading. Balang ganun kinuwento ang Biblia. Sinasabi lang, nagmahalan yung anak ng hari at yung gustong patayin ng hari. Yun ang kwento ng dalawa. Okay? So ang tanong niya, is there still? Meron pa ba? So ang idea dito, sinasabi, meron bang natira? Kasi ang isip ni David, naubos. Kung nga pala, ang pamilya ni David, ni Saul, ay naubos dahil sa kaparusahan ng Diyos. Nadamay yung kanyang kaibigang si Jonathan. Na kumakampi sa kanya, ini-spare siya nung panahong gustong patayin ng tatay, si David. So the question presses the issue, okay, meron pa ba? So ano ba ang hinahanap nila? Ang sabi rito, show kindness. Sana mapakitaan ko ng kabutihan. Okay? Dito makakakita ka, since ang ibig sabihin daw ng kindness is covenant love and compassion expressed in action. Ito daw, kasi ang kindness kasi is love siya eh. But a mixture of compassion.
kabaitan, kabutihan, may halong awa, habag. Meron nun. Sa Pilipinas, malakas yan. Anak ka na kumpare ko, mahal ko tatay mo. Kapatid ko yung tatay mo, dahil sa kanya tutulungan. Meron yan. Noon. Ngayon, wala na yan. At nawawala na yan ngayon. Gumagawa ka ng mabuti sa isang tao na nagiging beneficiary ng pagmamahalan nyo ng isang nawala. Yun. Kindness, love, mixed with compassion. Naawa ka. Kami, recipient kami ron. May kaibigan ng tatay ko, dahil binili ng lolo ko siya, tulungan mo si Eddie. So, tinulungan kami nun. Taga dyan sa Muñoz. At ang favor na natikman namin doon, dahil sa usap nila nung aking lolo, tulungan mo si Eddie. Yun. Okay? So, meron nun. Ngayon, nawawala. Okay? Kasi wala na ngayong utang na loob ang tao. Wala nang covenant love ang tao. Nangyayari yun. Okay? So, tuloy tayo. So, dito makikita natin na yung covenant love tsaka yung kindness, kindness at compassion, may hinahabol. So, David is chasing a person. Beneficiary ng pagmamahalan nilang dalawa. Ibig sabihin, ito palang si kindness naghahanap. Pag binabasa mo ang Bible, that goodness and love will follow you all the days of your life. Ibig sabihin, talagang hinahabol ka pala ng kindness. Ilan dito ang hinahabol ng kindness, taas sa kamay? Kung ayaw niyo magtaas, ano humahabol sa inyo? Okay, very good. Sige. So David is not looking for someone useful. He's looking for someone left. Someone overlooked. Meron bang na-overlook? Someone who thinks that they're safer unseen. So, ibig sabihin, kindness or hesed is a covenant love. It's a loyal mercy given to a person na hindi naman involved dun sa covenant love mo dun sa tao. May natira pa ba? So, ang thinking nila, may natira pa ba para patayin? Hindi, sabi niya, meron pa bang natira para buhayin? So, sabi ng mga tao, oh, wow, bago to ah. Diyan ba kayo? So, purihin ang Panginoon Diyos. Mga kapatid, gusto ko malaman nyo, nung tayo ay naging Christian, hindi po tayo na hinahabol ng Diyos para parusahan. Tayo po ay, nung naging Christian, ay hinabol ni Lord para pakitaan ng kabutihan. Okay ba kayo, real talk? Pwede ba tigil-tigilan na nating habulin yung tao para makaganti? Bagkus habulin natin yung tao para pakitaan ng mabuti. Okay ba yun? Sabi mo nga sa katiyan mo, okay yun ah. Very good. Okay. Parang awa nyo na. Okay. Okay? So yun yun. So this text starts with the king saying, I'm looking for someone to show kindness to. Meron pa ba? So, hindi si Mephibosheth ang naghahanap ng hari. Ang hari ang naghahanap sa kanya. Amen? So, sino itong si Mephibosheth o Shay? Pangalawa, ang napilay na bata, the lame child. Number 2, the lame child. So, may batang napilay dito. So nga pala, gusto ko malaman nyo, yung second point ko, yan ang condition nyo at ako noon. Hanggang may nangyari. Tayong lahat, somehow, ay napilay dahil sa isang pangyayari. Tayo ay biktima ng pangyayari. Verse 3, the king asked, is there one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness? Ziba answered the king, there's still one. The son of Jonathan, is lame in both feet. Where is he? Nasaan siya? The king asked, Ziba answered, he is at the house of Machir, son of Amiel, in Lodebar. Wow, Lodebar. Sagutin ko yan, what is Lodebar mamaya?
So ano ba nangyari sa kanya? So tingnan natin mabuti, ano ba nangyari dito? Because in chapter 9, hindi naman sinabi kung ano nangyari. Are you interested? Back to back tayo 2 Samuel 4:4. Can we go to 4:4? Atras tayo ng 5 chapter. Tagalog. Si Jonathan ang anak ni Saul, si Jonathan na anak ni Saul ay may isang anak na lalaking pilay ang paa. 5 taong pa lamang siya nang dumating ang balita tungkol kay Saul at Jonathan mula sa Jezreel. Nalaman nilang namatay yung mag-ame. Binuhat siya ng kanyang yaya at tumakas. Ngunit sa pagmamadali niyang tumakas, nahulog ang bata na pilay. Ang pangalan niya ay Mephibosheth. Sa mga tita, habang tumatakbo sila, kasi namatay na yung dalawa, di ang hahabulin na ngayon patayin, siya naman ngayon. Dahil prinsipe pala itong bata na ito. So kinuha ng yaya sa pagmamadali, natumba sila. Ang problema, buo yung paa ng yaya, pilay siya dalawa. It was a great fall. So ang tanong, sino ngayon sisisihin natin dito? Di ba? Sa Pilipinas, lagi ang sinisisi. Sino sisisihin? Sandali lang. Si David, sino ang pakikitaan ng mabuti? Sa iba, sino sisisihin? Ito kasi. Yan ang problema natin. Ako ang kwento? Okay, very good. So, unang-una yung nurse. Tingnan natin mabuti. Una yung nurse. So, sabi siguro nung bata, halika na, 5 taon nakakausap na halika, namatay na ang lolo mo, namatay ang tatay mo. Mabait si Jonathan para mangyari yun. Nadamay si Jonathan sa kasamaan ng kanyang tatay. So, siguro, nung tumatakas sila, napilay yung bata, 2 paa ang napilay Siguro sa kanyang pagpapalaki sa bata, ini-inculcate niya doon sa bata. Bakit po nangyari sa akin to? Kasi nung tumakas tayo, tumakbo tayo, nangudgud ang uso ko, napilay ang 2 mong paa. Yung uso ko naka-recover, yung paa mo hindi. Anak, buti buhay ka, pilay ka lang. Pero tandaan mo to lagi, papatayin ka ni David. So she was trying her best to inculcate into the mind of this lad, itong bata na to, that David will kill you. Kahit to imagine it, lumalaki ka, ang sinasabi, papatayin ka. Makawa niyo? So dinala niya sa Lodebar. Sino nagdala sa Lodebar? Siya. Ba't ganyan ang mga mukha niyo, mga kapatid? Yung mga natutulog, huwag natin gigisingin. Sapagkat sila'y nasa piling ng ating Panginoon. Okay? Very good. Cool ka lang dyan, okay? So tuloy tayo. So, pinahahanap ka, anak. Hindi ko kasalanan na tumba ka, napilay ka. Kasalanan ni David at ang kanyang kaharian. So it was, she successfully inculcated it into his mind. Kita nyo? Ang hirap pala ng gano'n, no? May kasama ka na nilalason ka. Tinakas ka na, nilayo ka, tapos nilalason ka na nila. Tandaan mo to, anak. May isang katok. Pag namatay na ako, paglaki mo, may isang katok dyan sa pintuan na yan na kapag kumatok, si David dyan, papatayin ka. Lodebar. So what is Lodebar? Lodebar. It's a forgotten place. But mamaya explain ko ng maayos what is. So cut muna tayo kay Lodebar. Mamaya balikan natin yan. Mephibosheth. He was crippled, of course. Napilayan siya. He was physically broken. Kaya lang, the physical brokenness led to his spiritual brokenness too. Probably pati mental. Now, with that kind of condition, ano ba ang future mo niyan? Sa panahong yun, na may gera,
May mga taong crippled, wala, di ba, hindi malakas ang paa, but very, very effective. Pero nung panahon na yun, tapos ka na yan. Kaya nga sabi niya, I am a dog. Siya mismo nagsabing, aso lang po ako. Which is the exact equivalent of that condition. Pero mo, nangyari to sa'yo? Yung kanyang pamilya ay pamilya ng mga nobles, siya ay prinsipe. At ang kanyang buong pamilya was rejected. Politically, hindi na sila makakabangon. Hindi na ulit sila makakatungtong sa palasyo o sa Malacanang. So this boy or man represents helplessness. Namatay na yung yaya eh. Hopelessness. Mephibosheth represent unworthiness. Wala kang magawa sa sarili mo eh. Walang kinabukasan, walang pamilya, tatangkilik, siya ay buhay na patay, siya'y walang buhay. At ang sabi ng Bible, buong buhay niya siya'y nagtatago. Maraming bagay na napipilay sa atin eh. Tayo ay Mephibosheth o Shay na maraming napipilay sa atin. Diba? Because Mephibosheth represents brokenness caused by an evil circumstances. Hindi naman niya control. 5 taong ka, kinarga ka. Nung kinarga ka, natumba kayo. Siya buo pa. Ikaw lumpo. Ano naman nangyari nun? Yung katulong nakatayo, siya hindi na nakatayo mula nun. Mephibosheth represents the fallen condition of humanity. We are limited, dependent, and in need of God's grace. Sa issue niya at sa cause niya, isa lang makakatulong sa kanya. Pero hindi niya alam kung sino yan. Basta alam niya, pag may kumatok dyan, papatayin siya. So buong panahon, wala siyang ginawa kundi matakot. Natatakot siya baka may kumatok. Number 3, he represents rejected or forgotten royalty. Sino mag-iisip na prinsipo ito? Wala pa sa atin, naging pulubi na lang siya. Dahil isa-isang maling baksak at dahil sa isang pabayang natatarantang yaya. Andiyan ba kayo? Ang bigat. Nakita nyo ba? Nakuha nyo. Ang hirap. Nakupuntahan nyo ang 1 and 2 Samuel. Makikita nyo lahat ang sarili nyo. Kala nyo makikita nyo ang Bible, ang sarili nyo sa Philippians. You go to 1 and 2 Samuel. Makikita nyo sarili nyo lahat. Totoo yan. And number 4, Mephibosheth represents the covenant love and mercy of God. Fallen, helpless, forgotten. At sa kanyang pagtatago, naku, isa lang bagay, nagtagumpay si Mephibosheth. Siya po ay matagumpay na nagtago. So, misa ka lang magtagumpay, pagtatago pa. Ilan dito ang matagumpay na nagtago? Hindi nag-amen, nagtatago nga eh. Are you okay? Na-absorb nyo? Number 3. So, pilay na bata, a lame child. Number 3, nung maalala nung hari. When the king, remember. Verse 2, now there was a servant named Ziba. The king asked, is there one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness? Ziba answered, buti, napagtanungan si Ziba. Hindi lahat ng Ziba matakaw. Kanina, dami ko sinabi maganda eh. Hindi kayo nag-amen. Itong walang kakwenta-kwenta, amen. Ano bang klase? Ano ba, church to? Ang inaabangan nyo lang, punchline. Siguro pag si
Vice ganda naging pastor dito. Lalaki tong church na to. Ay, joke lang. Okay. So, there is still a son, the son of Jonathan. Aba, sabi niya, meron ba natira? Aba, sabi ni Siba, meron po, anak ni Jonathan. Oh, yun yung name na hindi makakalimutan niya. Jonathan, ha? Kaya lang ang problema, it was followed by a sad kwento. A sad description. Sabi niya, he is lame in both feet. Anak ni Jonathan, pero pilay. Sabi niya na pilay ang dalawang paa. Verse 4, where is he? Nasaan siya? The king asked, Siba answered, he is at the house of Machir, son of Amiel, in Lodebar. So King David had him brought from Lodebar. Akala ko, yung bata, kinuha, papuntang palasyo, mali. Pumunta si David doon. From the house of Machir, son of Amiel. Panoodin nga natin. Nakakuha ako ng magandang reels. Tingnan natin. Okay ba kayo? Panoorin natin. Pero may bayad. Panoorin natin. May bayad. In the palace of Saul, a baby was born. His name was Mephibosheth, a prince. He was royalty by birth, destined for greatness, but war came. His father, Jonathan, and his grandfather, King Saul, were killed in battle, and when the news reached the palace, chaos broke out. A nurse picked up the boy to flee, but she dropped him. And just like that, Mephibosheth was crippled in both feet, and the life he knew was over. Oh, he went from royal halls to hiding in Lodebar, a barren, forgotten place. No crown, no inheritance. Just brokenness, just shame. He grew up in the shadows, a crippled man with a shattered name. But miles away, a new king sat on the throne. David, his father's best friend. One day, David asked, is there anyone left from the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? They told him about Mephibosheth. David sent for him. The broken prince was terrified. What would this king do to the grandson of his enemy? But instead of punishment, he got grace. David said, don't be afraid. I will restore to you all that belong to your family, and you will always eat at my table. From Lodebar to the royal table, Mephibosheth was restored, not because of what he had done, but because of a covenant David made with Jonathan. He was still crippled, still broken, but he was loved, seen, welcomed like a son. Mephibosheth's story is our story. We were broken, living far from God, crippled by sin. But the king called our name, not to punish, but to restore. Grace carried him to the table. And it's grace that carries us, because the king keeps his promises, and he never forgets the forgotten. Palakpakan natin ang Panginoon. So, all of a sudden, naalala nung hari when the king remember. Diba? Ang gusto kong bigyan ng highlight dito, yung servant by the name of Siba. Tama ba yun? Servant. An attendant. Someone positioned to carry out the king's will. Tama ba yun? Servant. So dito makiulat kayo na yung si David nakakuha ng channel na i-connect siya dun sa bata. I-connect siya dun sa lalaki. Ganun si Lord eh. Minsan naaalala tayo ng Panginoon, pero hindi lang tayo naaalala. Gumagamit si Lord ng tao para iparamdam yung paalala. It so happen, naalala ng tao. Sandali lang. Hindi ko alam kung alam talaga niyang anak ni David, but sinabi ng narrative na anak talaga ni Jonathan. Pero hindi niya sinabi. So kung ako si Siba, naghahanap si David, hindi ko sasabihin sapagkat ito ay pagtitraidor sa hari. Dahil kalaban. So mahirap sa part ni Siba. So yun. Meron pa ba? Yung pala, ito palang Siba, kilala niya yung bata. Ganun ang Biblia eh. Ang kindness at grace at love ni Lord, kilala yung recipient. Hinahabol
yung recipient. Amen? Kaya minsan yung breakthrough natin, hindi dumarating sa pamamagitan ng kulog, kidlat. Sa issue na ito, dumating yung blessing kay Mephibosheth sa pamamagitan ng isang summons. Sabi ng summon. Summon ay pagtawag. Ano sabi ng pagtawag? Sa korte, ang pagtawag ay sipi ng pagtawag ng hukuman. So, pag binigyan ka ng summon, nakakakaba siya. Pero ito, nakatago yung blessing ng Panginoon sa isang summon. Tama ba yun? Papaano kung ipatawag ka ng Panginoon, hindi para patayin, kung hindi para pakitaan ng pabor? Kaya minsan, takot na takot tayo sa pagkakatawag ni Lord. Sometimes we are so afraid of God's calling. Ay, ayoko, hindi pa ako tinatawag dyan. Ay, ayoko niyan, hindi ako tinawag dyan. Ay, ako, hindi ako tinawag dyan. Ang daming Christian, 90%, takot na takot sa summon. What if hindi parusa yung summon? Pinatawag sa opisina, ay, hindi na ako pupunta sa opisina. Ay, ayoko ng ganyang usapin. Ay, wag na lang tayo mag-usap. Diba, takot tayo sa summon. What if yung summon ay biyaya? Karamihan ng biyaya ni Lord na tanggihan natin kasi takot tayo sa summon. Dami natin na iwasang pagpapala kasi takot tayo sa pagtawag o patawag. This time, handa na nga rin. Handa na rin yung servant. Yung napagtanong niyang servant, kilala yung bata. Alam ang location. 3 bagay gusto kong pasalamatan dito. Una, nagpapasalamat ako, buti na tandaan ng hari na merong isa o dalawa o marahil marami na hindi niya pa napapakitaan ng mabuti dahil sa kanyang kaibigan. Yung pala yung bata, anak mismo ng kaibigan. Kahit nga pamangkin, bibigyan niya ng pabor eh. Pangalawa, nagpapasalamat ako kasi buti may nakakilala. Pangatlo, nagpapasalamat ako kay Lord kasi buti may pagpapatawag. May summon. Nandiyan ba kayo? Pang-apat, are you okay? Nakakatakot na katok. Pang-apat, nakakatakot na katok. A fearful knock. Verse 5, so King David had him brought from Lodebar. So punta na sila ng Lodebar. From the house of Machir, son of Amiel, when Mephibosheth, or Seth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David. Nung makita si David, bumulaga, katok, bumulaga si David. Ang sabi ng Bible, he bowed down to pay him honor. Sumagot si Mephibosheth, sabi niya, at your service, he replied. Katok, tandaan natin mabuti, kanina sabi ko, na in-inculcate, tinanim nung yaya sa kanya, na kapag kumatok yan, si David yan. Pangalawa, pag kumatok si David, anong sabi sa kanya? Papatayin ka. Kasi isa kang natira. Threat ka sa kanyang kaharian. Yun nga ba nangyari? Hindi. So, ang ginawa niya, magaling yung bata, he bowed down to pay him honor at your service. Pero actually, hindi ito palagay na pagsasalita o kumpiyansang salita. Ito'y takot na salita. 2 Samuel 9:8, what is your servant? If you go to 2 Samuel 9:8, what is your servant that you should notice a dead dog like me? Ang ibig sabihin dito, nung bata, sabi niya, bakit pa po niyo ako papansinin? Kasi para na ho akong patay na aso. Bakit niyo pa ho ako gagalawin? Patay na po ako, wala na ho akong silbi. Wala na ho akong future, wala na ho akong kinabukasan, wala na ho akong itsura, wala na ho akong identity. Hindi ho ako kilala dito bilang prinsipe. So he expected death, not mercy. Remember, nung panahon na yon, rival must be eliminated and not embraced.
hindi niyayakap ang kalaban. Pinapatay. What if what you're afraid of isn't meant to be feared, but to be awaited? O to be awaited. Papaano kung yung kinakatakutan mo, hindi naman pala dapat katakutan, kundi dapat palang abangan? Alam mo kaya minsan, yung sakit ng kamatayan ay hindi mismo yung kamatayan, kundi yung paghihintay ng kamatayan. Minsan yung sakit ng karamdaman ay hindi yung actual na karamdaman, kundi pag-anticipate ng karamdaman. We become paralyzed because we anticipate bad things to happen. What if hindi naman talaga mangyayari yun? Ayoko na mag-asawa kasi masisira lang ang buhay ko. What if hindi? Ayoko tong taong ito kasi may mga red flag sila. What if siya talaga yung tamang tao sa'yo? Kasi malapit na siya maging tao. Amen? Hello? Ayoko sa real estate kasi hindi ako kikita dyan. What if kung kikita ka sa real estate? Diba? Amen. Nagaganto isa. Amen. May kusap ba ako rito? What if yung kinakatakutan mo ay siya palang susi ng pagpapala mo? You need to face your greatest fear with faith and with faith alone. Are you okay? Purihin ang Panginoon Diyos. Sangkato. Panglima. Nagpamalas ang hari ng Hesed. So, huwag niyo na po akong pansinin, patay naman po ako, para na po akong asong namatay. The king shows Hesed. Sabi ni David, that I may, verse 3, show mercy, or that I may show the kindness of God to him. Now remember, nang ipapakita ni David ay hindi kindness niya. Ang ipapakita ni David ay ang kindness ng Lord. Kasi kung kindness mo, naubos na eh. Ilan dito ang naubos na yung kindness niya? Oh, yun. Naubos na yun. Yung mga ganong sigaw, talagang, hindi. Ilan dito ang naubos na yung kindness mo sa isang tao na alam mo talaga ng, Brad, yun na yung huli. Gamitin mo na yan sa pagpapalibing mo, kapatid. Parang galit na galit, ah. May mga tao, fed up na tayo, ayaw na natin ng relationship, nangyayari yan sa marriage, nangyayari yan sa kontrata, nangyayari yan sa partnership. At ang sinasabi na ayoko na at ayoko na masaktan kasi yan na yung huli. Ubusin mo na yan hanggang buhay ka sapagkat yung habag at awa na yan ay para sa iyo pero huli na yan lahat. Ilan dito nangyari sa kanya yan? Pakitaas sa kamay. Wala nagtataas sa kamay. Naintindihan kita. Pero hindi ka naiintindihan ng Diyos. Hello? Kindness is hesed, the steadfast covenant love expressed with loyalty and mercy. It's love that keeps its word and moves toward the undeserving. Wow. Yung praise na kindness of God is the very character of God. It is a God-like character. Sabi ni David, ipapakita ko yung kindness ni Lord. David's kindness is not mood-based kindness. Parang may topak ako, magpapakawala ako ng GCash ngayon. Pastor, napoposes ka lang. It's a covenant shape. Sabi ni David, for Jonathan's sake. Alang-alang kay Jonathan. Meaning that he will be showing a royal and legal and relational covenant love. What is covenant? Tipan. Nakipagtipan ako kay Jonathan eh. So parang na-curious ako, ano ba yung tipan na yun? Nahuli ko yung tipan eh. Puntahan natin. 1 Samuel 20:15.
Ang pinapatay ni Saul si David, nag-usap sila magkaibigan. At ang sabi ni Jonathan, alam ko, ikaw ang papalit. Galit na galit si Saul kay Jonathan na, bakit ka nakikipagkaibigan sa karibal mo? Pinapatay ko, tulungan mo ako. Sagot nung anak, di kita maintindihan, tay. Pinapalaki ni David ang kaharian mo, pinapatay niya yung kaaway mo, tapos ikaw naman pinapatay mo siya. Hindi kita maintindihan. Kapatid, hindi lahat po ng sinasabi ng magulang natin, kakampihan natin. Kaya ang ginawa ni Jonathan, hindi. Di ba? Ang pinakamalaking armor ni Saul nung panahon na yun, si David. Ina-advance niya ang kaharian mo. Tapos ang gagawin mo, papatayin mo because of insecurity. Nasya ba kayo? Minsan yung akala mong kaaway mo, hindi mo naman pala kaaway. Ina-extend niya yung kaharian mo. Kaya sabi niya, Dad, may problema ka. Ako na lang yun. Di ba? Hello? Nakuha nyo? Sabi ko kasi inyo, ang ganda ng 1 and 2 Samuel eh. Kung ano yung nangyayari sa inyo, nangyayari dito eh. Di ba may kaibigan ka, bait-bait sa'yo, pero di ba, sa likod mo, galit na galit pala sa'yo? Nakakita na kayo ng ganon? Yung ganon. Ah. Hindi pala swerte, malas pala. So, nag-usap sila magkaibigan. Sabi niya, usap tayo. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Sabi ni Jonathan kay David, kundi huwag mong alisin ang iyong kagandahang loob sa aking sambahayan. Magpakailan pa man. Na kahit na ihiwalay ng Panginoon ang mga kaaway ni David, bawat isa sa balat ng lupa. Lalim, no? Pero ito, ganito ibig sabihin. Sana David, pag ikaw na, sana pakitaan mo lang ng pagmamahal yung pamilya ko. Sagot ni David, yes. Tapos nagyakapan sila. Sabi ng mga marurumi ay isip, ayun oh. Tigas ang dibdib mo ha. Hello? Sabi niya, baka pwede, pag panahon mo na, huwag mo lang kalimutan yung pamilya ko. Kaya yun sabi niya, meron pa bang natira? Dahil kay 1 Samuel 20:15. So the king is keeping a covenant and the beneficiary is helpless to earn it. As a matter of fact, the man was already forgotten. Buti na lang may siba. Ay, taka muna, may naalala ako. Pinapakita ang kabutihan, kabaitan at hapag alang-alang sa isa. May naaalalang mabuting tao na ipapakita sa tao, hindi mo kilala, ngunit related sa una. Hirap nito mga sinasabi ko rito. Xerox na lang niyo po. Okay. Tama ba? Extended love, continuous showing of compassion, ready to pay off to the one who do not deserve the kindness and compassion. So David declares, kindness, restoration, and relationship will be given back to the son of Jonathan. Nasaan siya? Where is he? Sabi ni David, gusto kong hanapin yung beneficiary ng pagmamahala namin ni Jonathan. At alam mo, nakita ni David si Mephibosheth, nakita niya. Kasi ayokong gayahin yung expression ni Mephibosheth di ba? Parang di maganda eh. Shay. Hello? Alam mo, nakita niya kay Mephibosheth, yung mata ng
yung mata ng kaibigan niya, nakita niya dun sa bata. Pilay siya rito, pero yung mata ng bata, taglay ang mata ng tatay. Alam niyo, gusto ko malaman niyo, kung gusto niyo makita ang Diyos, tingnan niyo po ang mata ng inyong mga kapatid. Taglay ang mapupungay na mga mata na gustong umutang. Tingnan mo, sabi mo sa kapatid mo, ayan ka na naman ha. Kita sa mata mo. Hello? Are you okay? Whew! Si Mephibosheth ay alaala ng isang pumanaw, ngunit taglay ng kanyang mata ang pag-ibig at habag na ibabalik niya muli dito. Palakpakan natin ang Panginoon. Pang-anim, are you okay? Pang-anim, binabalik ng buo ang dati. Complete restoration. Kindness and mercy now restore. 7, don't be afraid. Sabi niya, wag na ho niyo akong pansinin. Patay na ho na ako na aso. Don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I'll restore to all of you the land that belongs to your grandfather's soul. Yung lupa ng lolo mo, babalik ko sa iyo. And you will always eat at my table. Then the king summoned Ziba, Saul's steward, said to him, I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. Ikaw, pati yung mga anak mo, ay magiging lingkod niya sa kanyang bukirin. Magdadala kayo ng ani. Ikaw maging ang iyong mga apo ang magpo-provide para sa kanya. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table. Maghahanap buhay kayo, kikita kayo para sa kanya, siya naman ilalagay ko sa aking hapagkainan. Then Ziba said to the king, your servant will do whatever the Lord, the king commands his servant to do. So Mephibosheth ate at the table, David's table, like one of the king's son. Mephibosheth at the son, meron pala itong anak by the name of Micah, and all the members of Ziba's household were servants of Mephibosheth. And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table. He was lame. Inulit po ulit kung sino siya. He was lame in both feet. Amen po ba? So sagutin ko ngayon, binalik. What is Lodebar? What is Lodebar? Lodebar is a place. It means no pasture. It is no word. Wala akong salita doon ng Diyos. Wala ko ditong halaman. Wala ko ritong bukirin. Lodebar, law, means nothing. Nothing there. Pag pumunta ka doon, wala doon. Kaya pala doon siya nagtago kasi hindi pupunta ang tao doon. Hello? So, tatlong bagay tungkol sa Lodebar. Unang-una ay lugar ng kalimutan. Lugar ng kalimutan. Malayo, tuyo, walang signal, walang wifi. Hindi pwede ang mga bata. Dito mamamatay sila sa Lodebar. Law. Walang wifi. Walang kuryente, walang buhay, walang aksyon, walang ingay, walang nagsasalita doon. Lodebar is kahirapan. No pasture, walang damo, walang pagkain para sa hayop. Mahirap ang buhay, mainit. Pangatlo, kahiyan. Lodebar means kahiyan, shame. Anak ka ng hari dati, tapos baksa ka sa Lodebar. From palace to walang-wala. So, sino gusto tumira sa Lodebar? Then David said, you will always eat at my table. I will pull you out of Lodebar. I'll give back the land of your great-grandfather, and someone will work for you. Pero ikaw, anak, you will eat at my table. So what is table? What then is David's table? Are you interested to know? This is the table. Table, Hebrew, shulhan. Table is meal, not just furniture.
When you say table, hindi siya upuan na may kainan. No, it is fellowship. It speaks of provision. So ano meron sa table ng hari? Number one, nandun ang karangalan. Nandun ang karangalan. Nandun ang pribilehiyo. Try to imagine ano mako-close mong deal. Tingin nyo, ano mako-close mong deal kapag nasa hapagkainan ka ni David? Kukunin itong lupa na ito, anak, doon ka na tumira, puntahan mo ang Lebanon, sinulatan ko, patadalan ka ng Cedar, kausap ko na yung hari ng Euphrates, bibigyan ka doon ng pera, supplyhan ka ng ganito, doon ka tumira, kunin mo na lahat yun, i-landscape mo na. Sa table, kino-close ang pinakamalalaking deal. Hindi lang to tungkol sa pagkain, tungkol to sa pribilehiyo. Amen? At alam mo, nakalagay sa Bible na tayo ay pinakakain ng Diyos sa kanyang hapagkainan. Amen? Ang lalakas nyo nga kumain eh. Tama lang. Pangalawa, yung table ng hari ay may provision at sustenance. Walang puknat na provision. Hindi lang siya privilege, pribileyo, karangalan, kundi patuloy na sustenance ng hari. Magugutom ang labas, pero hindi magugutom ang supply, mayroon ang hapagkainan. And number 3, covenant at relationship. Sinasabi ng hapagkainan, hindi kita kaaway, kundi ikaw ay aking pamilya. Anak, namatay ng tatay mo, ako ang tatay mo. Kapatid mo ang mga anak ko. Wow. Pang-apat, protection at seguridad. Bibigyan ka ng protection hanggat ako'y buhay. Protection, magnegosyo ka na. Merong magtatrabaho sa iyong magagaling na mga manggagawa ko. Pinaka-best sa negosyo. Mga staff ko, hindi ka magtatrabaho, sila para sa iyo. Magbibilang ka lang ng pera kasi dito ka. Kailangan kita rito. Kasi pag may tanong ako, sagutin mo, bigyan mo ko ng input sapagkat ako ang magbibigay at magpapalaki ng output. Diyan ba kayo? Basta sa tabi kita. Mga kapatid, tatakpan ng mesa ng hari ang paang pilay. Hindi mo kailangang lumakad, kailangan mo lang kumain at makadaupang palad ang hari. Araw-araw, gabi-gabi. Hindi po ako makalakad, hindi ka maglalakad. Si Satanas, hindi ka maglalakad, gagapang ka. Sabi ng Panginoon sa iyo, hindi ka lalakad kasi bubuhatin kita. Continually. So the king's headset doesn't just locate you. It relocates you. Not just from danger to safety, but from shame to a great seat. From Lodebar to the king's table. From nothing to permanent position. From mercy and kindness of God secures identity. Ikaw sa baba ko rito? What if ipasaman kayo ni Lord? And what if tanggalin kayo ni Lord sa crippled condition ninyo upang iangat kayo sa hapagkainan ng hari? Amen? Kapatid, hindi ka pilay. Ang napili lang sa iyo, katawan mo. Ang napili lang sa iyo, pera mo. Ang napili lang sa iyo, relationship mo. Pero gusto ko malaman mo, si Lord is about to promote you to a higher level of condition. Alam mo, habang binabasa ko ito, naalala ko ang isang writing sa Hebrews, tungkol dito. Bigay ko sa inyo. Okay kayo doon? Nga pala, hindi ko ito paborito. Hindi ko ito paborito. Kasi alam ko lahat kayo may paborito.
Ako wala akong paboritong text sa scripture, but isa ito sa pong, 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 gumaganon sa akin lagi. The text is from Hebrews 12 to 13. I love it. Highly dramatical siya eh. Sabi niya, therefore strengthen your feeble arms and feeble weak knees. Make level paths for your feet. Sabi niya, pantayin mo yung lupa. So that the lame, tung pilay, may not be disabled, but rather healed. Lord, ibabangon ako ni Lord. Pero sabi rin niya, bangon mo na rin sarili mo. Baka pwede, pantayin mo yung kalye. Hindi, gusto ko pantayin ni Lord. Hindi, lalagay ka na niya sa pagkainan. Pero please, pantayin mo yung kalye mo rin. Huwag kang pumunta sa lugar na nadadapa ka rin lagi. Alam mo naman na may lugar tao na lagi ka nadadapa. Alam mo may negosyo ka, lagi ka doon nadadapa eh. Tama ba? Mayroon kang boyfriend na lagi binabalik-balikan mo. O kaya may lagi kang bad company na doon ka lagi sumusubsob. Sabi niya, pantayin mo naman yung kalye. Para hindi na muling mapilay ang paang nalinsad. Tagalog maganda eh. Andali lang, Tagalog. Tingin sa Tagalog. May Tagalog ka. Sabi niya rito, kaya't palakasin ninyo ang mga kamay at na nangihina at ang tuhod na nangihina. At gumawa kayo ng tuwid na landas para sa inyong mga paa upang ang pilay ay huwag nang malinsad. Ganda. No? Malinsad? Naintindihan nyo? Hindi. Malinsad eh. Anong sabihin ng malinsad? Puntahan nyo sa Google. Mga paa upang hindi na muling madapa. Tama. Kundi pagkus ay gumaling. Let me close. Are you okay? Alam ba ninyo na ang story nito ay tungkol kay Jesus? Gaya ni Mephibosheth, tayo ay pilay. Tayo yun. Nakikita natin ang ating sarili sa buhay ni Mephibosheth. Tayo'y napilay dahil sa maling pagkakabaksak. There was a great fall in our life. And it resulted, we became lame. But like David, Christ seeks us. Hindi mo hinahanap ang Diyos. Ang Diyos ang naghahanap sa iyo. Hindi mo hinahanap si Christ. Si Christ ang naghahanap sa iyo. Bakit? Because of Jonathan. Naalala tayo ng Ama kasi naalala niya ang kanyang anak. Alang-alang sa kanyang anak na ang mga nangapilay ay makalakad muli. Dahil kay Christ, tayo ay nakareceive ng kabutihan. At dahil kay Christ, tayo ay nakareceive ng awa. I want you to know that you are called to the table. Tayo na dyan. Hindi po. Tayo na kayo at lumapit sa hapagkainan ng Panginoon. Kindness will find you because grace has your address. Nga pala, naka-GPS po kayo kay Lord. Alam niya ang ways papunta sa iyo. Alam niyo bakit? Siya ang gumawa ng ways. At alam niya kung saan kanya pupuntahan. Alam ng Diyos kung paano kanya ibabalik. Kalimutan mo na nangyari sa pagkakapilay mo. Kasi kalimutan mo na lahat ang Lodibar. Walang buhay dyan. God is about to pick you where you fall. And He is about to bring you to a place never been before. God loves you. God is the God of restoration. Tatayo tayo lahat. Manalangin tayo sa ating Panginoon. When kindness knocks at your door, raise your hands please.
Alam mo ba isang kante na gustong gusto ko yung you think about His love, think about His goodness, you think about His grace that brought us through. For as high as heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Oh, think about His love. You think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I? Oh, how could I forget His love? Oh, how could I forget His mercy is satisfied, is satisfied, satisfied. Oh, my desire. Oh, great is the measure of our Father's love. Close your eyes, I'll pray. Lord, bangon mo kami muli. Paa namin ay napilay dahil sa isang matinding pagkakabaksak. But you are the God who restores us. The God who loves to restore His people. May you restore us. You know us. In details, you know each and every one of us. You know our condition. We are Mephibosheth. We are lame. But you are about to pick us up, to lift us up once again, and bring us from Lodebar to the place of bounty, to the place where God's goodness is celebrated. Balik mo kami, Lord. Alisin mo yung aming isip pilay. Alisin mo, Lord, yung aming pusong pilay. Alisin mo yung aming buhay na pilay. At ibangon mo kami muli sapagkat Ikaw ang aming Panginoon. May nire-restore dito. May binabalik ni Lord ang puso. At may mga tao dito na kumikilos ang Diyos. God is about to do a miracle. Just one knock at the door will change your entire life. One knock and you will be pulled out of Lodebar. Lodebar is not your place. Your place is the palace of the king. Your place, you are fitted doon sa table ng hari. At yun ang gagawin ni Lord sa iyo. Lord, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ay magsabi ng amin. Sabi mo nga, tuwan-tuwa nga ako na nakasama kita ngayon. Yung pangako ko, sagot ko lunch mo, kapatid. Raise your hands, please. May the good Lord richly bless you and your children. May keep you from falling, make you stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, the when fellowship ends, hindi ka napilay, ikaw ay nilalagay ng Diyos sa mataas na buhay. God bless you. See you next week. God bless you.